mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Brother Paas na nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe ng aking YouTube. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pag-subscribe. At sa oras na ito, kung kayo man po saan man po kayo naroon, ay lalong-lalo na po sa mga naghingi po ng prayer request, pwede niyo po ako ngayong tawagan upang ipag-pray ko po kayo. Ako po ay sandali lang pong magla-live para ipaalam po sa inyo na nagpapasalamat po ako sa mga positive comment nyo. Isa lang po masasabi ko, kapag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, gagawa po ng himala ang Diyos sa ating buhay. Isa lamang po akong instrumento na ginagamit ng Diyos at magpatuloy lamang po tayo. Nais ko po kayong ipanalangin, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingatan, lalong-lalo na po sa mga saan mang panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ito man ay nasa ibang bansa, ay akin po idinadalangin ang pagpapalat at pag-iingat ng Diyos ay lagi po ninyong maasahan. Lalong-lalo na po kanina sa nabasa ko na nagpapa-prayer request, ang sabi po niya ay yung maayos ang papers ng kanyang asawa, di ko siya kilala. Kapatid, manalig ka lang na may gagawin ang Diyos sa buhay ng iyong asawa. At isinasama ko na ito sa aking panalangin. At sa oras na ito, ako po ay samahan nyo sa maiksi kong panalangin sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nag-view. Mapagpala at mabiyayang Diyos na nakatunghay sa aming kalagitnaan, akin pong idinadalangin sa gabing ito ang iyong pagsama sa aming kalagitnaan. Anuman po ang iyong nakitang karumihan sa aming mga puso, ito man ay kasalanang sinadya o hindi sinadya, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, at hayaan mo sa gabing ito, sa akin pong pananalangin, kahabagan mo ang lahat po ng mga tao na sa oras na ito ay nakikinig at nag-view. Akin pong dalangin, pagpalain mo ang lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, sila man po ay may mga karamdaman, may sakit karamdaman, sila man po ay nanlulupaypay, sila man po ay nakakaranas ng pagka-homesick. Akin pong dinadalangin, i-comfort mo po sila ng iyong banal na espiritu, gumamit ka po ng instrumento ng mga taong ito na nakaranas ng panlulupaypay, nakakaranas ng kalungkutan. Aluin mo po sila ng iyong banal na espiritu. Ingatan mo po sila sa bawat amo nila na kanilang pinapasukan. Akin pong dalangin, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan na pakana ng kaaway sa kanilang buhay. Nabagan mo po ang mga OFW na nagsisikap na maghanap buhay, nagsisikap na maahon sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, mabigyan ng magandang bahay, mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ikaw po ang Diyos na nasa langit na nakatunghay sa kanilang mga buhay. Akin pong dinadalangin, buksan mo ang kanilang spiritual understanding, buksan mo ang kanilang spiritual heart, at hayaan mo nga pong patuloy na kauhawan po nila ang salita mo na ibinabahagi ng iyong lingkod sa pamamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Pagpalain mo po ang bawat OFW. Hindi ko man po mabasa ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Ikaw po ang Diyos na nakatunghay sa kalangitan. Ang mga prayer request nila, katagpuin mo po ito through their faith, Lord. Ito'y magkaroon po ng kagalapan, na ito po'y magkaroon ng katugunan ang lahat nilang prayer request. Mula po sa papers na inaayos ng kanyang asawa, na ito po ay magkaroon po ng bunga. Maranasan po ng kanyang asawang pabor na nagmumula sa iyo at pabor ng tao. Maging sa mga nag-online seller, na viewer po, na subscriber, akin pong dalangin, i-bless mo ang kanilang mga negosyo. I-bless mo ang kanyang online seller, kay
Ma'am Susan O. Shopping, at ang lahat po ng mga tao na nag-online seller, pagpalain mo po sila. I-bless mo ang kanilang business na ito po'y magamit lamang para sa kaluwalhatian mo. Akin pong dinadalangin ang lahat po ng tao sa buong mundo na nagtatrabaho. Ingatan mo po sila, balutin mo po sila ng banal mong dugo. Mailayo po sila sa anumang sakit karamdaman. Mailayo po sila sa sakuna, aksidente na magdudulot ng kamatayan. Bagkus ingatan mo sila, pagpalain ang kanilang mga kamay. Gawin mo silang mabuting halimbawa sa kanilang mga amo, Panginoon. At hayaan mo makita sa kanilang buhay ang iyong kabanalan. Salamat po, pagpalain mo ang gabing ito. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe ng aking channel. God bless you po. Salamat po sapagkat mahigit 400 na. Ang Diyos po ang magpala sa inyong ginawa. Shout out nga po pala kay Rob Matubang, lalong-lalo na po sa ating founder ng Lingap sa Mahirap na si Kuya Bal Santos Matubang. Ay akin pong idinadalangin na patuloy pa na pagpalain ng Diyos ang kanyang ministry patungkol sa Lingap sa Mahirap, Pabahay Project ni Kuya Bal Santos Matubang. Shout out nga pala sa mga vloggers, lalong-lalo na po sa buhay po ni Gab Becerra, Benz TV, Joey The Great Sorbeterum Vlogger, sa kay Nino pa, kay Nathan Cute Vlog, Renz Alde, Kalampitos TV, Sagap TV, Neil Alorni TV, Red Noveno, Bapi 143. Akin pong dalangin na patuloy mo nga pong pagpalain ang mga taong ito na nagsa-charity vlogger, maging ang bawat tao po na sa gabing ito'y nakikinig. Gabayan mo po sila, buksan mo ang kanilang pagdinig, buksan mo ang kanilang mga puso, buksan mo ang kanilang damdamin upang ganap po nilang maunawaan ang kahalagahan ng buhay na ito. Ingatan mo po sila saan man sila naroon. Sa akin pong kahilingan, biyayaan mo po ang iyong lingkod ng karunungan na kung saan ang karunungan ito ay tumimo sa puso ng bawat makakarinig. Pagpalain mo ang bawat viewers, Lord. Pagpalain mo ang bawat nag-prayer request na ang lahat ng kanilang prayer request ay magkaroon po ng katugunan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay upang sila po'y magsigaling. Ito may sakit karamdaman, ito may malala. Ikaw ang Diyos na manggagamot, Diyos na gumagawa ang himala. Not my will but your will be done. Lamang po ang mangyari, ang kalooban mo ang maganap. Ikaw po ang magpapasya kung may plano ka pa sa buhay ng mga taong ito na may sakit karamdaman. Ang mga taong nagnanasa na magkumahon sa kanilang kinabukasan o makaahon sa hirap, sila po'y nagnanasang mag-apply sa abroad. Taburan mo po sila, Panginoon. At maranasan po nila ang pabor na nagmumula sa iyo. At maranasan din po nila ang pabor ng tao. At sa pamamagitan nito, kung sila may idako mo sa ibang bansa, akin pong dalangin, bigyan mo po sila ng mabait na amo, hindi mapagsamantala, hindi po duhapang, bagkus maunawain. Ikaw po ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Katagpuin mo po ang bawat OFW na mabuksan, ma-enlighten po ang kanilang kaisipan, upang hindi po sila mapahamak sa ibang bansa. Gamitin mo po ang iyong salitang makapangyarihan upang ito po ang maging daan, upang maalala nila na ang lahat ng tao na nilikha mo ay sa iyo lamang maglilingkod, sa iyo lamang sasamba at magpupuri. Salamat po, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po, shout out po sa lahat ng narito, lalong-lalo na po sa mga nakikinig at lalong-lalo na po sa mga nais magpa-pray. Ang Diyos po ay buhay. Hindi ko man po nabanggit ang inyong mga prayer request. Kaya pong gumawa ng himala ng Diyos sapagkat kaya kayo nagpa-prayer request. Meron po kayong pananampalataya.
na marahil ang inyong pananampalataya gagamitin si Brother Paas upang matugunan ang inyong kahilingan. Lagi po ninyong tatandaan, hindi po ako ang nagpapagaling, hindi rin po ako ang nagtutugon ng inyong mga panalangin, ako lamang po yung instrumento. Diyos po ang unahin natin. At kapag inuna po natin ang Diyos, kaya pong gumawa ng himala ang Diyos sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos. At kumusta po kayo sa ibang bansa? Ang dalangin po ng inyong abang lingkod, wala pong iba kundi kayo po ingatan sa gabi-gabi ng aking panalangin. At nawa po, lagi po kayong pagpalain sa bawat gawa ng inyong mga kamay. At maging daan po ito upang kayo po maging pagpapala sa inyong mga kasama, sa inyong mga amo, sa inyong mga makakasalamuha. Sapagkat napakaliwanag naman po ang sinabi ng Bible sa aklat ng Kolosas, napakaliwanag na ang sabi doon, tayo daw po ay maging halimbawa. Sa aklat po ng Kolosas, may nabanggit po doon, nais ko lamang basahin sa aklat ng Kolosas 3, talatang 1. Ito po ang nabanggit, gusto ko pong ibigay sa inyo para po magbigay kalakasan ng ating espiritu. Sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po yung pangalawang talata, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Napakaliwanag po ng sabi ng Biblia, binuhay tayong kasama ni Kristo. Dapat po ang mamutawid po sa ating labi ay mga bagay na panlangit lamang, hindi bagay na mga panlupa. At sa mga pamamagitan po na ginagawa natin na sa mga bagay na panlangit, dito nila ma-identify na mayroon ng Diyos na buhay na nananahan sa puso po natin. Shout out po kay May Hazel, Leon Rimnason, Serpak Kontol, shout out po sa inyo, Lydia Cipriano, shout out po, mapagpalang gabi, ingatan kayong lagi ng ating Panginoong Diyos. Kay Hazel Mosquera, shout out po sa iyo, salamat sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabing ito. At kaya po ako nag-view ay ginabi kasi nag-attend po ako ng meeting ng kapastoral dito sa Camarines Norte. Katatapos lamang po ng meeting namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel na Brother Paas, ang salita ng buhay. Abangan nyo po yung part 2 na akin pong i-upload. Shout out kay Serpek Control. Salamat sa iyong panunood. Ay, praise God, napakabuti ng Diyos. Ikaw pala'y nasa Israel. Alam mo bang panalangin ko yan? Nasabi ko, Lord, sarap siguro sa bansa mo kung saan kayo sinilang. Napakasarap dyan sa bansang Israel. Lagi ako nagpipray, Lord, bless Israel. Kasangkapanin mo ang mga lingkod mo dyan sa bansang Israel. Gamitin mo silang instrumento upang ang mga Hudyo na wala pang pagkakilala sa iyo ay makakakilala sa mga taong manggagawa mo sa pamamagitan ng mga Pilipinong mga talentada. Ang mga Pilipino po kasi kahit saan mo yan dalhin, madaling magkaroon ng kaibigan. 4 na kayo po ang ginagawa ng Pilipino. Unang-una, ginagamit yung kwentuhan. Pangalawa, ginagamit yung kanta. Yan po yung talento ng Pilipino eh. Tapos, ginagamit yung pangatlong K, yung kausap. Yung pang-apat na K, yung bang kasalamuha. Shout out sa iyo.
Delia Olaco Navarra. Mapagpalang gabi sa iyo, Brother Paas, at sa lahat ng nanunod. YouTube po, ingatan ka ng Diyos sa iyong lugar, dyan sa bansang Singapore. God bless you din. Sepe Control, good evening po sa iyo. Napakabuti ng Diyos, ikaw pala nasa Israel. Sa lahat po ng nakarinig ng panalangin, just claim it. Marahil tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Salamat sa Diyos. Oo, sige po. Dito sa Israel, lagi po kayong mag-ingat. Amang banal, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, akin pong dinadalangin ang buhay ni Lori Mendoza David sa bansang Israel. Ingatan mo po siya, gabayan mo siya, gamitin mo siya according to your will, Lord. Kasi pamamagitan po ng kanyang buhay, ikaw po ang makita. I-bless mo po siya saan man siya naroon at hayaan mo ang kapangyarihan mo ang lagi niyang maranasan. Ilayo mo siya sa anumang sakit at karamdaman. Ito po ang dalangin ng iyong abang lingkod. Amen. Delia Olaco Navarra ba ito na? Ay, God bless you po. Hazel Mosquera, God bless you. Gandang gabi po sa inyo. Etam Hans, magandang gabi po. Shout out po sa iyo. Shout out din kay Gabi Sera na nanonood, nag-view. Kay Sepa Kontol, shout out sa iyo. Ingatan kayong lagi ng Diyos, saan man kayo naroon. Lori Mendoza po, ingatan kayo ng Diyos. Sino pa ba yung nagpapa? Ethan Hans. Shout out kay Joel Matugina ng Australia. Resena daw. Seni Sepe Control. Aurora Olayaw, shout out po sa iyo. Lorna Mirapilis, shout out din sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos sa lugar ng Australia, ingatan ka lagi ng Diyos. Magamit ka niya sa kanyang kaparaanan. Maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Lori Mendoza, pagpalain ka ng Diyos. Lord, I pray na pagpalain mo ang mga viewers. Hayaan mo pong ang salita mo na aking nabasa, ito po'y magbigay rema sa kanilang puso. Katulad ng ating nabasa sa aklat ng Kolosas, na kung saan sinabi mo kami po ay mga bagay na panlangit lamang ang mabigkas ng aming mga labi. Ano po ang iyong prayer request? Pakichat mo na lang po dito, akin pong ipapanalangin. Sige po, pumikit po kayo dyan sa bansang Jerusalem. Lagi po ninyong tatandaan, hindi po hadlang ang layo ng lugar. Ikaw, Ribe Niason, hindi hadlang ang layo ng lugar upang hindi ka maabot ng Diyos. Isang taus-pusong pagpapakumbaba, pag-amin na wala kang magagawa kung ikahiwalay sa Diyos. At sa oras na ito, ipikit mo ang iyong mata at hayaan mong ang Diyos lamang hayaan mong ang Diyos ang maghari sa iyong buhay at ang iyong kahilingan. Kung ikaw ay tapat at nananalig sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, ang prayer request po ng babaeng ito sa bansang Lebanon. Lord, batid mong delikado ang lugar na yan.
Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay as I lay my hands upon her life. Bless her, Lord. Ang iyong pag-iingat, gabay at patnubay, ang lagi po niyang maranasan. Ingatan mo po siya at pagpalain, lalong-lalo na sa kanyang hanap buhay. Nawa po ang kabutihan mo, ang kabanalan mo, ang makita sa kanya, maging mabuting halimbawa siya sa kanyang mga amo, maging sa kanyang nasasalamuha. Ilayo mo ang babaeng ito sa masakit at karamdaman, anuman ang kanyang kahilingan, ito po'y magkaroon ng katugunan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalong-lalo na po, mahirap daw po ang dollar, Lord. Batid mo naman ang desire niya. Nawa po, i-bless mo ang kanyang buhay. Hindi ko man po mabanggit lahat. Ikaw naman po ang Diyos na maunawain, Diyos na tapat, Diyos na dakila. Ang kanilang prayer request, di ko man mabigkas ng aking labi. Batid mo itong lahat. Aurora Olalo Gerson Garon, shout out po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. God bless you po. Lord, I pray po sa bansang Israel na kinabibilangan po ng mga taong ito na umihingi po ng panalangin sa iyong lingkod. Aking pong dalangin, ingatan mo po sila sa bansang Israel. Magpadala ko po ng tao na manggagawa mo na magkaroon po sila ng enlightenment sa pamamagitan ng iyong manggagawa na idalako mo sa kanilang buhay. At pagpalain mo po sila physical, spiritual. Busugin mo ang kanilang kaluluwa, palakasin mo ang kanilang espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang gabi sa iyo, Wilma Edar ng Nevada. Alam mo, narating ko na ibansang yan. Nakarating din po ako ng USA. Kaya lamang po sa panaginip. Ano yung nawala? Kaya lamang po sa panaginip. At least narating ko naman. God bless you. Salamat po. Kaya lamang po ako nag-live. Gusto ko lamang po magpasalamat sa mga nag-view. At the same time, kaya po ako nag-live kasi di ko po matandaan yung mga nagpa-prayer request. Kaya gusto ko pong makadaupang palad kayo sa pamamagitan ng chat para mabasa ko po yung mga prayer request nyo. Sa live ko mismo ipanalangin ang inyong mga kahilingan. Kay Lord po kayo magpasalamat, huwag sa akin. Ako po'y daluyan lamang po ng Panginoon. Ako po'y instrumento lang. Huwag po yung sobrang hindi po nakalulugod po yung sobrang pagpag. Tama na po sa Panginoon lang. Salamat sa iyo sa pag-subscribe mo dyan sa Nevada, USA. God bless you. Nawa po sa inyong pag-subscribe at panonood. Wala po akong ibang hinihiling kundi ang pagpalain kayo ng Diyos. Ma-enlighten po kayo, bigyan kayo ng spiritual na kalakasan sa pamamagitan ng inyong kikinig. Mailayo kayo sa masakit at karamdaman. Yun po ang prayer ni Brother Paas sa lahat ng OFW. Ang akin pong minimiti sa puso ko, hindi lamang OFW ang makakilala sa Diyos, ang lahat po ng makakarinig. Sapagkat ito po ang laman ng puso ko, ang magpahayag ng kanyang mabuting balita. Wala pong ibang mabuting balita, kundi salita ng buhay, salita ng Diyos. Bel Bersosa, salamat po sa iyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mahirap basahin kasi ito, binabaliktad pa nila pangalan no? Hindi ko mabasa. Oredakren. God bless po sa inyo, sa inyong panunood. Jenny Palme Santa Rosa, shout out po sa iyo. Ingatan ka dyan sa iyong bansang pinagtatrabahoan. Salamat po sa concern. Akin din pong concern sa inyo. Ingatan din po kayo ng Diyos.
Would you imagine, ang layo ng bansang yan, pero nagsikap kayo makarating dyan para kayo makapag-ipon, makapagpundar ng inyong pangarap sa buhay. Bagamat minsan, hindi lahat na nag-a-abroad nagiging matagumpay. Kung kayo po ay maganda ang inyong hanap buhay, at kung kayo po ay maganda ang pagpapala sa inyo, ano namang pusa yan? Kung maganda po ang pagpapalang naranasan nyo, magtabi po kayo. Para pag-uwi nyo bansang Pilipinas, kung kayo may naipon, magpundar kayo ng negosyo, kung anong maisip nyo, i-bless kayo ng Panginoon. Napakahirap po ang nasa ibang bansa. Salamat sa inyong panalangin. Ang Diyos po ang gaganti ng lahat ng ginagawa nyo. Panginoon, batid mo ang prayer request ng mga taga-Libanon na kung saan dumadaing po sila na mahirap daw po ang kalagayan nila doon. Dalangin ko po, ingatan mo sila at hayaan mo po na patuloy na maranasan po ng mga taga-Libanon na naghahanap buhay sa lugar na yan, maranasan po nila ang pabor mo at pabor ng tao. Ikaw po ang Diyos na nakatunghay sa lahat ng dako. Habagan mo po sila. Magpadala ko po ng manggagawa na mag-i-encourage sa kanila upang hindi po sila ma-discourage, kundi sila po ay ma-encourage, ma-lift up ang kanilang spirit, lumago ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng manggagawa mong idadako sa kanilang buhay. Lalong-lalo na po sa mga geron-geron, ulayaw, masalamat po sa panonood. God bless you po. Leona Poral Artiaga. Salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Leona Poral Adona. God bless you po. Salamat po sa inyo. Ang Diyos po magpala sa inyo. Chris. Ang hirap basahin. Christina. Yun. Ethan Hans. God bless you. Salamat. Nahanap po yung nagpapa-prayer request kanina eh. Ay, insan, baka pinsan pa kita, mapagpalang gabi sa'yo. Ikaw pala ay nag-view, pagpalain ka ng Panginoon. Ano po ang nais nyo ipag-pray? Lori Mendoza, pwede nyo pong i-chat ulit para maisama natin sa panalangin. Dapat po pag nagpa-prayer request po kayo, specific po. Habang ako po ay nagla-live, pwede ko pong isama sa panalangin ko sa oras na ito. Ay din po, God bless you. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, akin pong dalangin sa pamilyang ito, sa buhay ni Lori Mendoza David. Meron po siyang prayer request. Lagi po kayo ang kanila pong prayer request, Lord, bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan, palakasin mo ang physical nilang katawan, ilayo mo sa naman sakit at karamdaman, palakasin mo ang kanilang espiritu, upang sila po ay maging kagamit-gamit ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa kanilang buhay na nagtitiwala sa iyong lingkod, anuman po ang kanilang kahilingan, hindi ko po ito alam. Subalit ikaw ang Diyos na nakababatid ng laman ng kanilang puso, laman ng kanilang isipan, anuman ang ninanasa nila, anuman ang kanilang prayer request, aking pundalangin, i-grant mo po ito. Kung may nakikita ka pang karumihan sa kanilang puso, hinihingi ko po ito ng kapatawaran. Patawarin mo nga po ang bawat isa sa amin upang ito po ang magindahan, upang magkaroon po ng katugunan ang bawat kahilingan po nila. Ito po ang dalangin ng iyong abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Wilma pa.
kayong nalalamigan. Dapat po lagi po kayong umiinom ng maligamgam na tubig. At ingat din po sa mga kinakain. Minsan po kasi sa mga kinakain niya. Pero ipagpipray ko pa rin po ang inyong kahilingan. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, ang kanya pong kahilingan sa buhay po ng babaeng ito, siya po magkaroon po ng kalusugang physical, ilayo mo siya sa anumang sakit karamdaman, anuman ang plano o gawa ng kaaway sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang kalusugan, ay akin binawawalang bisa. Bless mo siya, Lord. Kung mayroon ng mga taba-taba sa kanyang kalusugan, akin itong binawawalang bisa sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Ilayhas mo po ang iyong kamay sa iyong tuhod. Kung ano man may sakit dyan, manampalataya ka, manalig ka na ang Diyos ay gagawa ng himala. Mangyari ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. Amang sumasalangit, Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus, ang prayer request po ni Wilma Edar Prosa, masakit daw ang kanyang tuhod, hindi po ako manggagamot. Ako po instrumento lamang. Ako po yung lingkod lamang na ginagamit upang palakasin ang kanilang espiritu, i-encourage sila sa kanilang hanap buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na manggagamot. Sila'y nagtiwala sa iyong lingkod. Dalangin ko pong gumawa ka po ng himala sa kanila. Mangyari po ang iyong kalooban, hindi ang kanilang kalooban. Kung kalooban mong gumaling sila, mangyari po ito sa gabing ito. Ang iyong pagpapagaling ay maranasan nila. Yung mga may sakit sa tuhod, sa oras na ito, just claim, in the mighty name of Jesus, I speak healing. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sakit at karamdaman sa kanyang tuhod, aking ka pinawawalang bisa, in Jesus' name. Receive your healing. Receive in Jesus' name. Be healed. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako na ipag-pray ko na itong Israel na ito. Actually, tama ka, Jesus is Lord. Pero ako po ay nag-pioneering po ako ng church. At the same time, ang prayer ko po kasi, kapag di ako magagamit sa sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng ministry na magbigay ka ng contact person. Kahit anong church ito, tatanggapin ko basta't may contact person lang. Sa biyaya ng Diyos, tinugon naman ng Diyos ang aking panalangin. Meron akong naging contact person. Nagsimula ako sa 6, naging 12. Ngayon po ay mahigit 20 na yung Bible study ko. Hindi na po under ng GIL, pero GIL pa rin naman. Kaya lamang, Christ Great Commission na. Huwag po kayong mag-alala, kahit ano pong pangalan lang naman po yan, pero nasa Diyos pa rin po naman tayo. Nagkaiba lang mga pangalan.
Baka po kayo ay baka po na-over lang sa mga mga fatty foods, yung mga matataba. Mag-inom po kayo ng maligamgam na tubig. Lalo na po pag bagong gising po kayo. Ako po sa edad ko 52, for God's glory, wala po akong nararamdaman kahit anong sakit. Hanggang ngayon po malakas pa rin po tayo, pinalalakas po tayo ng Diyos. Ang sekreto ko lamang po, tuwing umaga umiinom ako ng 4 na basong maligamgam ng tubig, yung kaya kong inumin yung init niya. At hindi po ako nakakalimot uminom ng mga mahigit 2 litrong tubig araw-araw. Huwag lang. Minsan isang galon, pero hindi madalas. Pag mainit lang. At ang gawin po ninyo, tingnan nyo po yung ginagawa ko. Yan, igaganyan nyo lang yung batok nyo. Yan, pipindutin nyo sa may bandang batok. Igaganyan yung kamay nyo. Igaganyan. Ayan. Yan. Tapos, ganyan po. Pag may nararamdaman kayo, ito lang. Pipindutin po ninyo ito. Yan. Yan. So, tapos ito pong lahat ng point ng daliri po natin. Yan. Ito po. Pag may nararamdaman po tayo sa ating dibdib. Ito po mahalaga yan. Ito. Tingnan po ninyo. Ayan. May mga healing point po yan. Dito. At sa dulo po ng ating paa, sa dulo, sa mga daliri po. Pindutin po lamang ninyo at iwas po tayong kumain ng napakarami. Yung gawin po natin, magdisiplinahin po natin ang ating sarili. Yung bang pag nakakita tayo ng pagkain, huwag tayo masyadong kumain ng marami. Yung tama lang. Although minsan masarap talagang kumain. Mahalaga po yung nihilot po ninyo ang inyong inyong katawan. Subukin po ninyo mag-inom ng maligamgam at huwag po kayong kakain after lang pag-inom nyo maligamgam. Inom po kayong maligamgam, 4 na baso kung kaya nyo pag-gising nyo sa umaga, tapos huwag kayong kakain. After 1 hour, saka kayo kakain, pero huwag marami. Tapos subukin po ninyo, baka hindi po kayo naglalakad-lakad, maglakad-lakad po tayo para parang exercise na rin. O kaya hilutin nyo po yung kamay nyo, ganyan, no? Ito, yan, no? Para mabawas-bawasan po yung mga nararamdaman yung sakit. Kung minsan kasi lang po yan, ayan, no? Ha? Shout out Jasper Arabi, ang gandang gabi sa'yo. Ano po ba ang mabisang dyan? Mabisang hindi mo tinulong. Parating barangay ang ipala niya si Agapay. Lang po, baka po kayo po ay baka po sobrang po kayo sa pagkain ng mga taba-taba, subukin po ninyo magpaalas sa umaga. Tapos lakad-lakad lang po, tapos pipindut-pindutin nyo lang po yung mga tuhod nyo sa mga healing point dito po. Yung pinaka-hita mo, dito sa may gilid ng hita, pipindutin mo lang. Lagyan mo ng langis na pang-therapy. Purihin ng Diyos. Ano ako yung karap? Magandang gabi sa iyo, Meme Gabin, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, God bless you. Magandang gabi rin sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos nawa po'y maranasan po ninyong lahat ng nag-review. Kanina Hallelujah. Cholesterol. Ay, ano po, mapakalbisa pong gamot ang mag-inom ng tubig na maligamgam po. Opo, DL po ako. Jesus is Lord po tayong lahat. Ano
God bless you. Shout out sa'yo. Good evening din sa'yo. Ay, nagkadto ko da sa Iloilo, dira sa Guangco Street, sa diin ka sa Iloilo. Sino da ang nimo barkada? May ara ko da barkada ang Tan Guzman, anak sang Tan Guzman, si Anthony Tan. Kung kilala mo na, ikumusta mo ko sa iya. Taga-kayunan ka pala, Jasper Arabic. Ay, malapit lang ang kayunan dito. Nasa Alawihaw lang ako eh. Amen. Praise God. Si Chris Hani siguro ito. Inay. Po, baka po kayo po ay may nais i-prayer request, baka gusto po ninyong magpa-prayer request, pwede po kayong tumawag sa aking messenger. Kung kayo po ay nais po ninyong makipag-conversation sa akin at gusto po ninyong humingi ng advice, pwede po tayo. Amen. Lahat po tayo basta't ginagalap natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos po magpapala po talaga. Sige, pumikit ka, Natalia Diamante. Amang banal, sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal mong Espiritu, batid mo ang kahilingan ni Natalia Diamante. Maranasan po niya ang pabor na nagmumula sa iyo at maranasan po niya ang pabor ng tao. Ikaw ang Diyos na nakatunghay sa aming kalagitnaan. Ang nais po niya ang kanya pong prayer request. Ikaw po ang nakakarinig ng kanyang prayer request. Ang makakuha po siya ng panibagong employer. Wala pong imposible siya. Ang dalangin ko po ang bawat employer na kanyang ma-applyan, ito po'y may takot sa iyo at ibigay mo po sa kanya ang mabait at maamong employer na hindi mapagsamantala, kundi may takot sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw po nagpapala sa iyong lingkod na nagbibigay ng oras upang makinig na iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Claim it. Pwedeng kang tugunin ng Diyos, pero lagi natin tatandaan, allow the Lord's will, not our will. Ang kalooban po ng Diyos ang lagi nating asamin. Huwag po natin asamin yung kalooban natin. Kapag kalooban po ng Diyos ang magaganap, ang Diyos pong magbibigay ng tamang tao sa ating buhay. Pagpalain ka ng Diyos, Jasper Arabi. Punta mo, darling ko. Opo, pwede po kayong tumawag. Tawagan niyo po ako at ako na po naman ay magko-closing na. Lagi niyo pong tatandaan kung kayo po ay magkakaroon ng tinatawag na relationship. Number 1 po talaga is alamin po muna natin yung family background. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, kapag may nanliligaw sa inyo, huwag kayong tumingin sa kagwapuhan. Tingnan ninyo yung nanliligaw sa inyo sa mata. Eye to eye contact. Kapag ang lalaking nanliligaw sa inyo, malikot ang mata, malikot ang kamay, lust of the flesh lang yan. Pero kapag ang lalaking nanliligaw sa iyo, hindi malikot ang mata niya, medyo may respeto siya, totoong tao yun. God bless you po sa inyong panonood. Amoro Densi. God bless. Isa lamang pong masasabi ko, yung nagpa-advise kanina, napakahalaga po ng yung family background. Kasi yan po kasi
ang lalaki po kasi o babae man, maaaring mabait yan kasi nakikipagkaibigan sa'yo, naging girlfriend mo siya. Ang tao kasi makikilala mo ang tunay niyang pagkatao pag nagsama na kayo. Ng isang buwan, isang linggo, makikilala mo na ng unti-unti yan. As long na boyfriend mo lang yan o kaibigan mo yan, hindi mo makikilala ang tunay na kulay niyan. Kasi kung kayo naging mag-boyfriend, girlfriend lang sa isyang lugar na yan, mula nung bata hanggang sa lumaki, di mo alam ang buhay niyan. Miski yung boyfriend o yung girlfriend, hindi rin niya kilala kung anong buhay mayroon ka. Marahil dyan lang kayo nagkakilala. Siyempre, ang nanliligaw naman, di naman nagpapakita ng kawalangyaan yan. Usually, nagpapakita ng bait yan. Kasi manliligaw nga eh. Pero see to it na tingnan din natin yung character. At saka yung family background, ganun, malay mo, baka may background ng mga siraulo, di ba? Mahalaga po yung family background sa pakikipagkuha ng covenant. At number 1 po sa lahat, pag gusto mo magkaroon ng partner, prayer po. Lord, guide mo po ako sa tamang lalaki. Mamaya mo nakuha mo, bisyoso. Ay, liyari. Mahalaga po yung family background. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong lugar dyan sa Jeddah. Jane Kitayan, God bless you. Napakahalaga po talaga na kapag kayo po'y nagpapaligaw, lalo-lalo na sa kababaihan, huwag kayo tumingin sa anyo. Tumingin kayo sa karakter. Usually tayong mga tao kasi sabi ng Biblia, man look at the outward appearance, but God look at the heart. Ang taong may banal na pagkatakot sa Diyos, lalo na pag nakikipag-usap yan, pag eye to eye contact mo yan, doon mo malalaman ang tunay sa tao. Kapag ang lalaki malikot ang kamay malikot ang mata habang nakikipagkwentuhan sa'yo, be aware of that man. Mahalaga po, lalong-lalo na po, diyan, ibang bansa po yan. Hindi po ninyo kilala ang mga taong nandyan. Malay nyo, baka may mga asawa yan dito sa Pilipinas. Sa lalaki, walang mawawala. Sa babae, meron po. Kaya po mapakahalaga, hindi kapag tayo po yung mga may pera, naghahanap buhay dyan, hindi po dapat talagang tama po yun. Sabi ko nga sa pamangkin ko, pamangkin, nasa Japan po siya. Sabi ko, wag kang magpadala ng lahat-lahat, ibibigay mo sa asawa mo, mamaya mo ng lalaki yan na walang kang pera. Pag uwi mo, wala kang pera. Dapat matuto ka rin magsinop ng sarili mo. Ang nakalulungkot nga pong pangyayari, sa biyaya po ng Diyos, sumakabilang ba yung asawa? Lahat ng pera pinadala niya. Kaya po mahirap. Kaya po dapat po maging wise po tayo. Kasi sabi nga ng Biblia, be wise like a serpent, be humble like a dove. Kaya po dapat po talaga be watchful po tayo. Salamat po sa inyong lahat na nariyan. Baka kayo po ay merong ikaw Jasper Rabbit. I-claim nyo lang po yung mga ipinag-pray ko sa inyo. Pwede pong gumawa ng himala ang Diyos sa inyong buhay. Yung mga nagpa-prayer sa mga papers, sa mga tuhod, sa mga kung ano-ano pa man, just claim it. If God's will, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos po ay Diyos na himala, Diyos na mapagpala, Diyos na mabuti, at Diyos na gumagawa sa lahat. Minsan tama po kayo, ang Diyos po gumagamit ng instrumento. Minsan, ang dami ng panalangin sa buhay niya, hindi siya gumagaling. Minsan kasi ang Diyos gumagamit. Kung atin pong titingnan si Ezekias po yata yun, na magamot, dahon ng pinanggamot sa kanyang sakit, siya gumaling. At ang nakakatuwa nga po dun, siya tinaningan na ng ilang araw na lang mamamatay siya. Subalit, nagpakumbaba siya ng buong puso sa Diyos. Nanalangin siya ng taos puso at nagpakumbaba siya at sinabi niya, nakipagtibanan po siya sa Diyos.
na ako naman po naglingkod ng tapat sa iyo at ginawa ko naman po ang iyong kalooban. At yung binanggit niya, gusto niyang gumaling at binigyan po siya ng Diyos ng another 15 years of his life. Siya po'y gumaling. Ang nakalulungkot lang yung 15 years of his life ay hindi po naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po pag tayo po'y nakaranas ng kagalingan, huwag na po nating abusuhin yun. Isipin na lang po natin, baka second life na po natin yun. Iisa lamang po ang ating buhay, mahalin po natin. God is good all the time. Uric acid. Nako, baka mahilig ka sa soft drink. Iwasan mo yung soft drink. Hindi maganda yan. Dapat puro tubig ka na lang. Healthy pa pag puro tubig ka. Minsan kasi ang uric acid, nakukuha yan sa sobrang pag-inom ng mga juice, soft drink. Discipline lang sa katawan. Mag-inom lang lagi ng tubig. Maligam-gam lang. Ako po, for God's glory, kapag ako po ay kumakain, hindi po ako umiinom kaagad. Pinapalipas ko muna ang 30 minutes bago ako uminom ng tubig. Sa umaga, umiinom ako ng maligam-gam na tubig, 4 na baso. Yung pong mainit na kaya ko lang inumin. 4 na baso po yun. At napakaganda po sa digestion. Kapag lagi po tayong umiinom ng maligam-gam. Pansinin niyo bakit may mga taong hina-high blood? Kakain ka ng taba, iinom ka ng malamig, ano nangyayari? Pansinin po ninyo, subukin po yung mantika, buhusan nyo ng malamig na bubuo. Kung tayo po kumakain ng mamantikang bagay, iinom tayo ng malamig, mabubuo po yun sa ating katawan. Kaya marahil ang iba minsan na high blood dahil doon. Kaya dapat po mayroon tayong self-control, self-discipline sa ating katawan. Sabi pa ng Biblia, ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Ingatan ninyo, kay kumakain, umiinom, do it for the glory of God. Nasa Korinto po yun. Kapag uric acid po kasi ang tao, naglalaway ako minsan eh. Yung uric acid, yung mataas ang uric acid. Yun po minsan. Tapos madaling mapagod yung uric acid. Hindi kalooban marahil ng Diyos yun. Kaya nga po dapat po naging wise kayo. Lesson to learn na rin yan. Sige po, kung kayo po mayroong gustong ihingi ng advice, pwede niyo po akong tawagan. Meron pa po akong oras sa aking messenger. Dapat po lagi tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi po napakahalaga po ng pagtitiwala sa Diyos. Para po halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Kapag ang tindahan ay nagkatayo ka ng negosyo, kumuha ka ng sales lady o sales girl, hindi mo kilala, pinagkatiwala mo sa kanya, hindi mo kilala ang buhay niya, hindi mo alam kung saan siya galing. Pag uwi mo, wala na palang ano mo. Parang ganun lang din naman yan eh. Dapat po, kapag nagnegosyo tayo, ito po'y ating pangalagaan. At kapag ito po'y ating pinangalagaan, lalago po yan.
At sa pamamagitan po nun, pwede pong ang Diyos po ang magpala sa inyo. Hinutin nyo lamang po yung tuhod nyo. Piga-pigain nyo po dito sa may gawin.